Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin ay yung experience namin sa pagkuha ng tourist visa sa US Embassy para sa aking anak. So, pag-usapan po natin yung procedures, tapos yung mga dapat i-prepare, at pati na rin kung pumasa ba o hindi yung aking anak. So, unang-una po, pupunta po tayo doon sa website ng US Embassy para po sa visa application. So, from there, magkakaroon po kayo ng confirmation, parang ganito, na kung saan nakalagay po doon yung details ng applicant, tapos yung barcode na pinaka-importante po para doon sa kanyang application. So, sunod po is maggagawa na po tayo ng schedule. So, magkakaroon na po kayo ng appointment. Ito yung parang ito, appointment confirmation. So, yung appointment na ito is para sa dalawa po. Para po sa biometrics. Okay, yun po yung mauna. Tapos, yung pangalawa po ay yung para na po sa kanyang interview. Okay. Kung gusto po ninyo ng guidance o para matulungan kayo kung ano yung mga details sa pag-apply ng tourist visa, ilagay ko po yung messenger account ko para pwede nyo akong i-chat. Okay, ngayon, pag meron na po kayo ng appointment confirmation, magpre-prepare na po kayo ng mga dokumento. Okay, ang lagi lang po ninyong tatandaan sa pag-apply po ng US Tourist Visa ay pinakamatagal na po ang 5 minutes siguro po para kayo ay para tignan at i-criticize at i-judge kayo kung hindi may judge kung titignan nila nung consul kung talagang pwede kang bigyan ng tourist visa o hindi. So, ang napaka-critical po na bagay na kailangan po ninyong ma-establish ay meron kayong babalikan po or kayo po ay talagang babalik pa po sa Pilipinas. Yun lang po. Wala na pong importanteng iba. Kailangan ma-establish po ninyo yon na kayo ay talagang hindi pupunta doon para alam nyo na po, yung the usual mag-TNT. So, kailangan ma-prove po ninyo yun. At kailangan ma-prove po ninyo yun in maximum of 5 minutes. Usually, yan po ay mga 3, 4, 5 question lamang. Pagkatapos nan, malalaman nyo na po kung ibabalik sa inyo yung passport ninyo, ibig sabihin bagsak, or kukunin ng consul para lagyan na po ng visa. Okay? So, dahil nga doon sa kailangan nyo ma-establish na kayo ay talagang pupunta lamang po doon at bibisita at kayo po ay talagang babalik po sa Pilipinas, kaya hindi naman masama na mag-over-prepare kayo ng mga bagay-bagay para masuportahan yung claim po na yon na kayo ay talagang pupunta lamang po doon para bumisita, tumingin ng mga tanawin, or pupunta sa mga iba't ibang lugar sa Amerika. So, ano po ba yung mga importanteng mga dokumento na makakatulong sa inyo? Halimbawa, sa case po ng anak ko, siya po ay isang estudyante. So, kumuha kami ng Certificate of Enrollment para doon sa kanyang kurso sa kanyang university. Pero backup lang po ito. Tandaan po ninyo, backup lang po ito. So, critical po yung isusulat ninyo doon sa website ng US Embassy, doon sa application ninyo. So, doon po sa application ninyo, may mga questions doon na kung saan actually doon pa lang magbabase yung consul sa mga tanong na ibabato niya sa inyo. Okay? So, kaya critical po yung sagot ninyo doon sa mga
katanungan na ibabato niya sa inyo. Okay? So, ano po ba yung mga katanungan doon? Halimbawa, may kamag-anak ka ba na nakatira sa Amerika? Alam mo ba yung address niya? Alam ba yung contact number ka ba? Ano ba ang purpose ng pagpunta mo doon sa Amerika? Ganon. Sino ba or may kasama ka bang pupunta sa Amerika? Sino ang magpupundo ng pagpunta mo doon sa Amerika? Ganun pong katanungan. Okay. Ngayon, actually, pagdating nyo sa sa biometrics, magba-biometrics po muna kayo, no? So, after the biometrics, pupunta po kayo doon sa ang sunod na schedule ninyo is yung sa interview na po. Okay? So, pinaka-critical po na magse-set ng tono ng interview ninyo ay yung unang tanong. Usually, ang tinatanong po dyan is, bakit ka pupunta sa Amerika? Saan ka pupunta sa Amerika? Usually, ganon yung unang tanong. Yung iba pang tanong niyan ng consul nga is, sino mga kasama mong pupunta sa Amerika? May mga lugar na ba kayong nakikitang gusto niyong puntahan sa Amerika? Ano po ba yung tinanong? Ikaw ba? Critical din po na information yun pala. Ikaw ba ay nakapag-travel na sa labas ng bansa? Ibig sabihin, nakapag-travel ka na ba outside the Philippines? Either sa Amerika, kung may visa ka na dati, or kahit sa ibang bansa maliban sa Pilipinas. For example, nakapag-travel ka na ba sa Australia, let's say sa Singapore, o kahit sa ibang bansa. Okay? At makakatulong yun, actually malaking tulong yun, lalo na kapag yung napag-travelan nyo na bansa aside from the US is nagre-require ng visa. For example, Australia. Yan. Diba? Kapag nakapunta ka na doon, actually malaking factor na yun. Ganon. So ganon nga po. So, ulitin ko, hindi masama na over-prepare ng mga documents. Pero, ulitin ko, pagdating niyo po actually sa interview niyo, pag tourist visa lang po ang ina-apply ninyo, halos hindi na po titignan po yan. Magbabase na lang po talaga yung consul doon sa mga sinulat nyo doon sa application ninyo. Okay? Pero hindi po masama na prepare just in case na magtanong sila. So ano ba yung pinrepare namin? Humingi kami ng bank certificate. Kumuha rin ako ng certificate of employment. Actually, kapag ikaw ay nag-apply ng tourist visa na may trabaho dito, malaking tulong po yun na ikaw ay empleyado dito sa Pilipinas kasi ibig sabihin malaking chance na or kailangan mong bumalik dito. Lalo pa ho kapag yung tenure ninyo sa inyong pinagtatrabahoan ay medyo matagal na. So actually kasama po yan sa tinanong sa aking anak. Nung tinanong na sino magpupundo ng pagbisita nyo sa Amerika, sinabi niya ang aking ama. So, and tinanong niya, sa magtatrabaho ba yung tatay mo? Sabi niya, opo, nagtatrabaho po siya sa ganitong kumpanya for the last 20 plus years. So siya nga pala, pagka sumagot po kayo sa tanong ng consul, as much as possible, magbigay kayo ng details. Huwag lang po yung 1 word, 2 words. Yes po or yes, no, hindi lang po gano'n. Magbigay kayo. Halimbawa nga, yung tinanong nila, so nagtatrabaho ba ang iyong ama? Sabi nga gano'n sa aking anak doon sa interview. Sabi niya, opo. Pero maliban sa opo, sinunod niya yung yung statement na, opo, nagtatrabaho po siya sa ganitong kumpanya. At actually po, matagal na po siya dyan. He has been working there for the last 20 plus years. So, ganon, dugtungan po ninyo. Para magka-idea po yung consul at talagang maano ninyo. For example, yung isa pang question nga is, nakapag-travel ka na ba outside the Philippines? So, pwede mo sagutin lang yung yes or no, di ba? Pero, ang sinagot doon is yes.
Actually, I've been to Australia, Singapore, Malaysia, and Thailand, ganon. Details ninyo para magkaroon ng idea yung consul na syempre, okay, so nag-travel na pala ito. And then kapag sinabi naman na, halimbawa, ikaw naman ay hindi nagtatrabaho at ikaw ay isang negosyante, pag sinabing, so saan mo kukunin ang pondo para sa iyong pag-travel sa US? So banggitin mo na ikaw ay isang negosyante, may negosyo ka, banggitin mo na rin kung magkano yung kinikita mo, ganyan-ganyan, para makampante yung konsul na kaya mong tustusan yung pagbisita mo sa Amerika. Okay? Ano pa ba yung tips na so ulitin ko, ito inulit-ulit ko na, pero just to emphasize, pagdating po ninyo sa interview, ang kailangan nyo lang pong ma-establish during the interview is pupunta lang po kayo doon para mamasyal at may preba kayo, mapuprove ninyo na kayo ay babalik sa Pilipinas after nag-travel ninyo. Okay? So, yun po. Yung isang kasama po namin, actually is na-reject. Bakit? Unang-una, nabanggit niya kasi na yun nga, siya ay isang negosyante, pero medyo may kababaan yung kanyang yung kanyang parang masasabi mo kinikita buwan-buwan. So, pangalawa, hindi niya na-establish na siya ay merong property dito o may bahay siya dito sa Pilipinas. Ganon. So, kasi kasama yon sa mga tinatanong na kumbaga, pag nagtanong sila ng isang question, as much as possible, wag niyong sagutin lang ng yes or no. Isingit ninyo yung sagot na kung saan makakapag-establish para sa konsul na isipin niya sa inyo na okay, itong aplikanting ito ay talagang pupunta lang doon at mamamasyal at babalik sa Pilipinas. Parang gano'n. Okay? So, halimbawa, ulitin ko, hindi kailangan mag-over-prepare ng mga dokumento, although most of the time, hindi kailangan. So, kami mismo, ang ginawa namin is yun nga, kumuha kami ng Certificate of Employment, Certificate of Enrollment, para to prove na nag-aaral siya. Pinotocopy na rin namin yung titulo, kung meron kayong titulo ng bahay, pati na rin yung ng sasakyan kung meron kayo. Kung kayo naman ay isang negosyante, yung mga tax na binabayaran ninyo, tapos yung sa BIR, para makita doon kung magkano yung kinikita ng negosyo ninyo. Okay, so kumusta naman yung nangyari doon sa interview ng aking anak? So actually sabi niya, Daddy, ang tinanong lang sa akin is 5 questions lang. 5 questions lang ang tinanong sa kanya. Ang una nga is, where are you going in the US? Number 2, who will fund yung travel mo sa US? Number 3, who will travel with you in the US? Number 4, have you traveled outside the Philippines? Tsaka yung number 5 is, nabanggit ko na ba yung who will fund? Nabanggit ko na yata. Parang 5, nalimutan ko yung last question sa kanya. When do you plan to travel in the US? Yun pala, importante rin. As much as possible, maximum na ilagay ninyo doon sa application ninyo, maximum 2 weeks lang na travel. I mean, kapag nilagay nyo doon na 1 buwan, 2 buwan, medyo questionable na yun. Kasi doon sa application nyo mismo may parang nandun yata kung kailan yung planong bumisita. So, moment of truth, pumasa ba o hindi yung aking anak sa kanyang application. So, ano ba to?
Ayan po. Approve. So may pumasa po siya sa kanyang interview sa kanyang tourist visa. So by default ang tourist visa is 10 years multiple entry. So yun lamang po para sa video na ito. So kapag meron po kayong additional na katanungan o question, ilalagay ko na lamang po sa description yung messenger ko. Kung may tanong kayo kung paano mag-apply, saang website, ano yung mga dapat ilagay sa application form, ano pa yung mga requirements. Ilagay ko na lang po doon para sagutin ko na lang kung may mga katanungan kayo. Okay, so muli po, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat at sana nakatulong or nakapagbigay ako ng insight para doon sa mga gustong mag-apply ng tourist visa sa US. Okay? So, sa susunod naman siguro yung visa application naman sa Australia or what. Kasi ang pagkakaiba po ng US visa application is merong appearance, pero yung sa Australia tourist application, non-appearance po yun. Wala pong appearance po doon. Talagang pupunuin po nyo ng dokumento yung application ninyo. At nakalagay po doon, wag ko kayong, sa mga gusto mag-apply ng Australia Tourist Visa, nakalagay po doon, at sana wag tayo maging makulit, nakalagay po doon is 30 working days bago nyo malalaman yung result ng visa ninyo, kung visa application ninyo kung pasado o hindi. 30 working days maximum. Okay? So, ganoon lamang po. Muli, isang mapagpalang araw and maraming salamat sa panonood ng video na ito. Thank you.